I'm sorry, son. Sana maintindihan mo na lahat ng ginagawa kong to'y para sa'yo. Alam kong nahihirapan ka. Sabihin mo man na isa akong selfish na ina, pero maniwala ka. Lahat ng to ginagawa ko dahil ayokong maranasan mong sakit na naranasan ko noon sa taong minahal ko. Mahal na mahal kita, son. Tita, mabilis na pinahin ni Don ni Amanda ang kanyang mga luha nang marinig ang boses ni Tala na tumatawag sa kanya. Kasalukuyan siyang nakaupo sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Liam. Mag-iisang buwan na simula nang kinuha niya ito mula sa teritoryo ng Triad. Hanggang ngayon hindi pa rin ito nagigising dahil sa tuwing magigising ito, lagi niya itong tinuturukan ng pampatulog. Hindi pa siya handa na harapin ang kanyang anak. Ngunit ngayong buo ng desisyon niya, maaaring malaki ang nagbago kay Liam dahil sa ginawa niya. Pero ginawa niya ito para sa kapakanan ng anak niya. Hindi na siya nag-abala pang lingunin si Tala. Patuloy lamang siyang nakatitig sa anak habang nakapikit ang mga mata nito at nakaswero ang kamay. Di magtatagal, magigising na ang anak ko. Ayusin mo ang pag-aalaga sa kanya dahil sa mata ng tao, kayo ang tunay na mag-asawa. Pero tita, paano ang peking Liam? Huwag kang mag-alala, dinispatch ako na yon. Hindi na yung magsasalita. Sagot niya. Nalaman niya na peke ang Liam na pinakasalan ni Tala dahil may nagsabi sa kanya mula sa Triad na nandun si Liam at nahuli ni Norquis. Noong una nagtaka siya dahil nasa harapan naman niya si Liam. Ngunit nang mahablot niya ang maskara na suot nito, napag-alaman niyang peke ang pinakasalan ni Tala. Kaya naman tinawagan niya kaagad si Norquis upang sabihin ang plano. Walang nagawa si Norquis nung nalaman na anak ni Don ni Amanda si Liam. Kahit kagustuhan man nito na puksay ng anak ni Amanda, hindi nito magawa dahil tauhan lamang siya. Upang malinis ang konsensya ni Amanda, inutos niya na ibigay kung ano ang kahilingan ng kanyang anak. Dito niya nalaman na nagsakripisyo ito na pumunta sa Triad upang makuha ang antidote para kay Ashley. Galit na galit siya ng mga oras na yun, ngunit nakiayon pa rin sa kanyang tadhana. We're both even now, Ashley. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Liam, honey. Nakabalik siya sa sarili nang marinig ang sinabi ni Tala. Tuwang-tuwa ito na niyakap si Liam nang makita na gising na ito. Thanks God. Honey, gising ka na. Dagdag sa sinabi nito. Ngunit nanatili lang nakatitig si Liam sa babaeng yumayakap sa kanya. Inikot niya ang paningin sa buong paligid. Naka-all white ang lahat sa loob na nakikita niya. Mula sa kortina, pintura ng wall, maging sa lahat ng mga kasangkapan. Maging sa kulay ng bedsheet niya. Napapikit siya nang biglang kumirot ang ulo niya. Babe, kamusta ng pakiramdam mo? Narinig niya ang tanong sa kanya ng babae. Nagtaka siya dahil hindi niya ito kilala. Kunot noong tinanong niya ito. Kilala ba kita? Kumalas si Tala sa pagyakap kay Liam. Tinodo ang drama niya. Ha? Honey, ako ang asawa mo, si Tala. Hindi mo ba ako naaalala? Umiiyak nitong wika. Tala? Asawa kita? Inulit niya ang sinabi nito. Gusto niyang hagilapin sa sulok ng kanyang utak kung may naaalala siyang Tala. Plain lang ang nararamdaman niya. Wala siyang naaalala kahit ano. Dumapo ang kanyang paningin sa middle-aged na babae. Nakatayo at nakatingin lang ito sa kanya. My son! Naluluha na niyakap siya nito. Son? Lalo siyang naguluhan. Ibig sabihin nanay niya ito. Ngunit, bakit wala man lang siyang naaalala? Ano po bang nangyari sa akin? Tanong niya sa mga ito. Naaksidente ka anak at tumama ang ulo mo sa matigas na bagay. Dahilan upang mawala ang iyong alaala. Huwag kang mag-alala, andito kami ni Tala upang tulungan ka na unti-unting maalala ang lahat. Sa ngayon, hayaan mo ang asawa mong mag-alaga sa iyo. Pigil ang luha ni Doña Amanda na lumabas ng silid ng anak niya. Masakit para sa kanya na hindi maalala ng anak niya. Nang makalabas ang silid, agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang doktor ni Liam. Dok, bakit walang maalala ang anak ko? Di ba sabi ko sa'yo gawa mo ng paraan na maalala kami? Galit na bungad niya. Easy lang, Madam Amanda. Nanggaling siya sa mahabang pagtulog. Natural lang na pagising niya, blanco pa rin ang isip niya. Hintayin niyo lang ang ilang araw. Believe me, maaalala niya kayo. Hindi na umimik pa si Doña Amanda.
Maghihintay na lang siya ng ilang araw pa hanggang sa makaalala ang kanyang anak bago umuwi. Hahayaan muna niyang manatili rito sa States ang dalawa at palamigin ang sitwasyon sa Pilipinas. Alam niyang hindi titigil si Ashley hanggat hindi nito maalalaman kung ano ang nangyari kay Liam. Hindi na umabot pa ng 3 araw ang paghihintay nilang dalawa ni Tala dahil mabilis nakarecover si Liam. Sinigurado naman ni Tala na magagampanan niya ang pagiging asawa kay Liam. Pinakita niya rito ang mga pictures nila na magkasama. Nagpasalamat sila dahil walang ibang binanggit si Liam na tungkol kay Ashley. Tama ang doktor. Ang unang alaala lang ni Liam ang bumalik. Nakalimutan na nito ang mga tao na kasama nito sa kasalukuyan. Kasama na doon si Ashley at ang mga anak niya. Ang sabi ng doktor, normal lang daw yon dahil sila ang palaging kasama ni Liam. Kaya minabuti na lang niya na hindi na ito pabalikin ng Pilipinas upang hindi na nito makita si Ashley at ang mga anak nila. 1 year later. Mami, ang tagal naman ni Godmother! Reklamo ni Sam habang nakapamewang. Nandito sila ngayon sa airport dahil sa kagustuhan ni Joanne na sunduin nila. After ng wedding, 1 buwan ang mga ito na nag-honeymoon sa States. Nagpaiwan muna ang asawa nito na si Edwin dahil kailangan pa nitong isettle ang negosyo sa ibang bansa. Kaya naman napagpasyahan ni Joanne na magpasundo sa kanila. Habang karga ni Ashley ang 3 buwan na anak nila, hindi niya mapigilan ang ngiti kay Gab. Talagang minana nito ang pagiging strikto ng ama. Hinalikan niya ang pisngi ni baby. Liam Gabriel, ang pinangalan niya rito, bilang alaala niya sa lalaking hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita. Nagpasalamat na lang siya dahil lumaban rin ito sa loob ng tiyan niya upang mabuhay. Ngunit hindi nito nasilayan si Liam. Hindi na naman niya namalayan ang unti-unting pagpatak ng mga luha niya. You seem don't know how to eat, Sam. Kanina ka pa nag-iingay. Parang binata na saway ni Gab sa kanyang kambal. Busy ito sa paglalaro ng online game sa tablet nito. Nakasimangot si Sam na sinulya pa ng kambal. Palibhasa kasi mayroon itong libangan na tablet kaya hindi nito nararamdaman ang inip. Kung alam niya lang sana, dinala niya rin ang tablet niya para may libangan din siya habang nag-aantay sa godmother nila. Muli niyang binaling ang kanyang mga mata sa direksyon ng mga pasahero palabas sa travelers area. Godmother! Sigaw ni Sam nang makita ang ninang niya na waring may hinahabol. Napabaling din ang tingin ni Gab at ni Ashley sa direksyon kung saan kumakaway si Sam. Hey, Godmother! Tumulong na rin sa pagsigaw si Gab nang makitang hindi pa rin nakarinig ang ninang Joanne nila dahil may iba itong hinahabol. Tumakbo ang dalawa upang sundan ang ninang nila. Hindi naman makasabay si Ashley sa 2 bata dahil karga niya si baby Gabriel. Nakangiti siyang sinundan na lang ang mga ito, ngunit nagtaka siya kung bakit biglang huminto ang kambal sa kalagitnaan ng hallway. Tulala ang mga ito habang nakatingala sa lalaking makakasalubong nila. Tulak-tulak nito ang stroller na may nakahiga na sanggol sa loob na kung hindi siya nagkakamali, kaidara na rin ni baby Gabriel. Malapad ang mga ngiti nito habang nakapulupot ang isang kamay sa baywang ng kasama nitong babae. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang papalapit na ang mga ito sa kanila. Saglit na nagtama ang mga mata nila ni Tala, ngunit tinapunan siya nito ng nakakainsultong ngiti. Mas lalo pa nitong dinikit ang katawan sa kasamang lalaki na walang iba kundi si Liam. Malaki na ang pinagbago nito. Pakiramdam niya sa mga oras na yon, biglang gumuho ang mundo niya. Paano nangyari na magkasama si Tala at Liam? Gayong sa pagkakaalam niya, sa triad si Liam. Ngunit pinalabas na wala na. At hindi naman niya yun pinaniniwalaan kaya hinahanap pa rin niya ito hanggang ngayon. Bumaba ang tingin niya sa stroller na tulak ni Liam. Mas lalong dinurog ang puso niya ng sobrang lalim dahilan upang hindi siya makahinga. Nasasaktan siya na may isip na nagkaanak si Liam at Tala sa loob ng 1 taon na nawala ito. At mas lalong nabiyak ang puso niya nang makita ang kanyang 2 anak na pigil ang pag-iyak. Nang daanan lang sila ni Liam, hindi sila nito naalala. Daddy! Sigaw ni Sam at patakbong hinabol ang kanyang ama. Sinundan naman ito ni Gab upang pigilan sana ang kambal. Samantalang siya, gusto niyang ihakbang ang kanyang mga paa, ngunit wala siyang lakas upang gawin yun. Pakiramdam niya na tuod siya sa kanyang kinatatayuan. Daddy!
Hindi mo ba kami naaalala? Narinig niyang tanong ni Sam sa ama. Huminto si Liam at yumuko upang tingnan kung sino ang kumapit sa kanyang mga binti. Nagtaka siya nang makita ang pares na kambal na nakatingala sa kanya, habang may namumuong luha sa mga mata ng mga ito. Babe, halika na. Napagkamalan ka lang ng mga batang yan. Isa pa, uso na rin kasi ngayon yung mga modus operandi ng mga, alam mo na, yung utusan nila mga bata para nakawan ka. Baka mamaya mawala pa yung pitaka mo dyan sa bulsa. Lalapit lang kunwari sa'yo. Yun pala may kinuha na. Liar! Galit na sigaw ni Sam nang marinig ang mga sinabi ni Tala. Nakataas naman ang kilay ni Tala nang bigla siyang itinulak ng batang lalaki. Kaya naman napaatras siya. Salbahe ka! Ikaw magnanakaw! Ninakaw mo si Dad! Inagaw mo siya kay Mami! Umiiyak na sigaw ni Sam habang hindi binibitawan ang pantalon ng kanyang ama. Kunot noon naman na tumingin si Liam kay Tala dahilan upang pamutlaan ito ng muka. Kids, sino kasama niyo? Saan ang inyong mga magulang? Tanong ni Liam nang mag-squat ito upang pumuntay sa dalawang bata. Ikaw ang daddy namin at yun naman si Mami. Itinuro rin ng babaeng bata ang kinatatayuan ng mami niya. Sandaling nagtama ang mga mata ni Liam at Ashley. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi malaman ni Liam kung bakit ganito ang pakiramdam niya nang makita ang babaeng tinuro ng mga bata na mami ng mga ito. Nagtataka siya dahil kamukha niyang dalawang bata. Lihim na inimbestigahan ang bagay na ito. Alright kid, bumalik na kayo sa mami niyo. Baka mamaya mawala pa kayo dahil humihiwalay kayo sa kanya. Nakangiting wika ni Liam at ginulo ang buhok ng dalawang bata. Nagtaka naman ang dalawa dahil normal lang ang reaksyon ng kanilang ama. Para bang hindi sila naging parte ng buhay nito. Bumagsak ang luha ni Sam nang makitang tinalikuran na sila ng kanilang ama. Gustong sumigaw ni Ashley, ngunit walang lumalabas sa mga labi niya habang nakatingin sa papalayong si Liam. Yun na yata ang araw na pinakamasakit na nangyari sa buhay niya. Ang makita ang mga anak na hindi nakikilala na kanilang ama. Okay lang sana kung hindi pa nila kilala ang kanilang ama, pero matagal din nilang nakasama ang daddy nila. Kahit hindi magsabi ang mga ito, alam niyang namimiss na rin nila ang kanilang ama dahil may mga araw na minsan narinig niya ang dalawa na magkaharap habang kinakausap ang picture ng kanilang ama. Alam niyang hindi binabanggit ng mga ito si Liam sa kanya dahil ayaw nilang makitang umiiyak na naman siya. Ngunit ngayon pakiramdam niya walang pinagkaiba si Liam sa loob ng isang taon na hindi nila ito nakita. Besh, sorry. Nainip ba kayo sa paghihintay? Nakakainis kasi yung staff ng airlines eh. Pinagpalit ba naman yung luggage namin ng isang pasahero kaya hinabol ko pa? Sarap talagang hambalusin. Napatigil si Joanne sa pagsasalita nang mapansin ang mukha ng best friend niya. Godmother si Daddy. Hindi na kami kilala ni Daddy. Mayroon na rin siyang baby. Hindi na ba niya kami mahal? Bakit ang bilis niya kaming nakalimutan? Umiiyak na yumakap si Sam sa ninang Joanne niya. Ah, teka! Natarantang niyakap ni Joanne ang inaanak habang nakatingin kay Ashley. Hindi na niya kailangan pang magtanong dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang reaksyon ng kaibigan niya. Puno na ng luha ang mga mata nito at tila hindi na siya nakikita dahil sa panlalabo nito. Besh, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Pumikit si Ashley at hinayaan na umagos ang mga luha sa pisngi niya. Paano ko ba sasabihin na hindi ako okay, Bes? Hindi talaga ako okay. Hindi kami okay ng mga anak ko. Ganito ba kasakit ang kapalit ng pagligtas ni Liam ng buhay ko? Bes, sana nawala na lang ako. Dahil hindi ko na kayang sakit. Niyakap niya ang kaibigan at dinala ito sa labas. Teka, saan ba ang kotse mo? Tanong niya. Ninang dito po. Si Gab nang sumagot. Mabuti pa si Gab. Minana ang pagiging matapang ng daddy niya. Kaya niyang kontrolin ang emosyon niya hanggat maaari. Hanggat kaya nito. Nang pumasok sila sa loob ng sasakyan, hindi pa rin matigil sa pag-iyak si Sam. Sam, stop crying. Lalo mo lang sinasaktan si Mommy. Saway ni Gab sa kambal, dahilan upang tumahimik na rin ito at pinigilan lang ang umiyak. Mommy, sorry. Niyakap niya ang ina. Iniwas na lang ni Joanne ang tingin nang makita ang mga itong nagyayakapan.
Kinuha niya ang susi kay Ashley at siya nang nag-drive. Alam niya na wala ngayon sa sarili ang kaibigan niya. Siya yata ang nagdala ng kamalasan. Bakit sa tuwing uuwi siya, mayroong problema ang best friend niya? Samantalang nung nandun sila ni Edwin sa States, masaya na rin ito tuwing tumatawag siya. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga bago binuhay ang makina ng kotse. Pagdating ng mansyon, tama naman na bumibisita si Doña Aika at kanina pa pala ito nag-aantay sa kanila. Kanina pa hindi mapakali si Doña Aika dahil nalaman niyang umuwi si Liam ng Pilipinas. Plano niyang pilitin ang anak niya na magbakasyon muna sa ibang bansa at doon na lang ipagpatuloy ng mga apo niya ang pag-aaral. Ngunit sa sitwasyon ngayon na tumambad sa harapan niya, tila nahuli na siya. May pakiramdam siya na nagkita na si Liam at ang anak niya. Kids, akyat muna kayo sa silid niyo. May mahalaga lang kami pag-uusapan ha. Utos ni Joanne sa mga kambal. Nakikita kasi niya mula sa mga mata ni Donya na may mahalagang sasabihin nito kung bakit ito bumisita. Kinuha muna niya si Baby sa kamay ni Ashley at nilipat yon sa crib na malapit lang sa kanila. Mabuti at mahimbing ang tulog nito. Hindi pa niya maiiwasan na hindi pisilin ang namumulang pisngin nito na talaga namang sa ama pa rin nagmana. Sobrang gwapo nito at ang cute pa ng dimple kapag umingiti. Tila may santong anghel na nagpapatawa sa panaginip nito kaya ito nakangiti habang natutulog. Pero ma'am, bakit niyo tinago sa akin? Napabaling si Joanne sa dalawa nang marinig ang sinabi ni Ashley. Tumaas kasi ang boses nito. Hindi niya narinig ang simula ng naging pag-uusap ng mga ito dahil busy siya kay Baby Gabriel. Anak, patawarin mo ko. Ngunit yun lang ang tanging paraan upang mabilis mo makalimutan si Liam. Ang unfair mo, ma'am. Asawa ko siya. Ama siya ng mga anak ko. Paano mo masasabi na ang hindi pagsasabi sa akin ng katotohanan ay mapapabilis ang paglimot ko kay Liam? Alam mong hanggang ngayon hinahanap ko pa rin siya. Ngunit ang sakit dahil pati ikaw, naglihim na rin sa akin. Bumuhos sa mga luha ni Ashley habang tinatabig ang mga kamay ni Doña Aika na gustong yumakap sa kanya. Anak, kung alam mo lang, masakit rin para sa akin na nakikita kang nasasaktan. Ngunit may choice ba ako? Ilang araw matapos kong imbestigahan ang nangyari kay Liam sa trial, nalaman kong kinuha siya ni Amanda. Nagtataka ako kung bakit magkakilala si Amanda at Norquis. Doon ko nalaman sa ilang araw na pag-imbestiga ng inutusan ko, na kanang kamay lang pala nito si Norquis. Inamin ni Norquis sa akin na si Amanda ang boss niya at ito rin ang nag-utos upang mawala ang eroplano na sinakyan namin noon ng daddy mo. Hindi ko alam kung anong dahilan niya noon. Ngunit nang pinuntahan ko si Amanda at kinumpronta, inamin niya sa akin na naging ex-girlfriend siya ng daddy mo. Lihim lang daw ang kanilang relasyon dahil ama ni Liam ang gusto ng pamilya nito na pakasalan niya. Naghiwalay ang daddy mo at si Amanda nang magpakasal ito sa ama ni Liam. Ilang taong makalipas, nagkakilala kami ng ama mo. Hindi nito yun matanggap dahil ang gusto nito, ituloy nila ang relasyon nila ng daddy mo. Ngunit na mga panahon na yun, minahal na ako ng daddy mo at ayaw niyang magkasala sa akin kaya hindi siya pumayag sa kagustuhan ni Amanda. Kaya ilang buwan matapos kitang pinanganak, nasubaybayan nito ang bawat galaw namin ng daddy mo. At ng mga panahon na yun, namumuno na si Amanda sa trial. Ngunit si Norquis lang ang kilala bilang pinuno nito at hindi siya dahil ayaw nitong may makakaalam. Akala mo hindi kanya kilala? Matagal ka na niyang kilala, anak. Sanggol ka pa lang nasubaybayan ka na niya. Kaya ginamit niya si Mr. Johnson para pagsamantalahan ka. Pero hindi niya inaasahan na ikaw ang babaeng naka-one night ng anak niya. Hindi niya inaasahan na mamahalin ka ni Liam at nagkaroon siya ng apo sa anak ng karibal niya. Hanggang langit ang galit niya sa iyo dahil anak ka namin. Gusto kong ilaban ang pagmamahalan niyo ni Liam kaya gumawa ako ng paraan upang makausap siya. Ngunit hindi niya ako naalala. Maniwala ka, anak, lahat ginawa ko para mas sakatuparan lang ang pagmamahalan niyo ni Liam. Kahit pa masakit para sa akin dahil anak siya ng taong nagtangkang tumapos sa buhay namin ng daddy mo. Ang taong sumira na kinabukasan mo. Pero nilunok ko lahat ng sakit dahil alam kong walang kinalaman si Liam sa lahat ng ginagawa ng mami niya. At alang-alang rin sa'yo
Pero anak, paano natin ipaglalaban si Liam? Kung si Liam mismo kinalimutan ka na at ang mga anak niya. Kaya naisip kong ilihim na lang sa iyo ang lahat dahil alam kong walang kasing sakit na ipipilit mo pang ipaglaban ang pagmamahalan yung dalawa. Gayong hindi ka na niya naaalala. Susubukan ko ulit, Ma'am. Napatigil sa pagsasalita si Doña Aika dahil sa sagot ni Ashley. Akala niya susuko na rin ito matapos marinig ang lahat ng sinabi niya. Ngunit tila lalo lang itong naging determinado na ilaban si Liam. Anak, sambit niya, gusto niyang pigilan ang anumang pinaplano nito. Ma'am, lalaban ako. Babawiin ko ang asawa ko. Nagawa nilang kunin ang alaala ni Liam sa amin. Ngunit alam kong sa puso ni Liam, kami pa rin, Ma'am. Kaya gagawin ko ang lahat para maramdaman niya ako. Maaaring sa kandungan siya ng ibang babae, ngunit alam kong may kulang. Dahil kami lang ang pwedeng kumumpleto sa kanya. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Doña Aika. Nakahanda siyang suportahan ng anak niya kahit pa gamitin niya lahat ng kapangyarihang mayroon siya para lang sa pag-ibig ng anak niya. Susubaybayan ko lahat ng lakad ni Liam hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Kung kailangan kong paramdam sa kanya kung paano kami nagsimula, gagawin ko. Hanggang ngayon nga kaya ay wala pa ring alaala si Liam? Paano na lang ang pamilya niya?